2016, sobrang tabako. 90 kilos. Sabi ng doktor, ang advice sa akin na mag-jogging daw ako or exercise, something ganon. So, kaya ka pumasok sa sa gym. Dahil nung una, wala ka namang interes di ba? Tama ba ako na pumasok sa gym? Tama. So, ang reason mo talaga is una, so nakita ko kasi nagulat ako na medyo lumaki yung gym mo kumpara doon sa una kong nakita. Gaano ka kaliit nag-umpisa? Ano yung mga ginawa mo para lumaki yung gym? Okay. Ganito yun, Sir RP. Gandang araw po. Ako po si RP, nag-gym po. So, another gym dayo naman po tayo ngayon. So, ngayon, pumunta tayo sa NMN Body sa may Carlac Street sa may Cebu City. Oo, narinig nyo yan, sa Cebu City tayo. By the way, bago natin i-continue yung video, so ipinapaalam din natin sa lahat na meron tayong fabrication shop dyan sa may Talisay, Cebu. So, nasa Talisay, Cebu tayo since 2012 pa po tayo dyan na nagpa-fabricate. So, para sa kalaman na lahat, may fabrication po tayo sa may Talisay, Cebu since 2012. So, panoorin nyo po to. So, nandito tayo sa may Carlac Street sa may Cebu City. Yap, tama, narinig nyo, tama. Sa Cebu City tayo. Nandito tayo, kasama natin si Sir Nino ng NMN Body Fitness dito sa Cebu City. So, isa siya sa mga naging client natin. Maganda, marinig nyo tong interview na to. So, Sir Nino, konting paliwanag about muna sa sarili nyo. Describe nyo muna yung sarili nyo po. Okay. Bali, umpisa ko sa gym. Oo. Dati kasi, hindi ako mahilig sa gym o nagbubuhat. Nung mga 2016, sobrang tabako. 90 kilos or mga 211 pounds. Something ganon. Tapos, palagi akong nakakasakit. Every month, pumunta ako sa doktor. Tapos, sabi ng doktor, ang advice sa akin na mag-jogging daw ako or exercise, something ganon. Di ang sa isip ko, dito sa amin, mayroon naman kaming outdoor na oval na magja-jogging. Doon ako naisip ko, kaya doon ako magja-jogging, mag-workout. Tapos, minsan, umuulan, mainit. After 1 month, bumalik na naman ako sa doktor ko. Same pa rin yung timbang ko. Sabi niya, bakit hindi bumaba ang yung timbang ko? Sabi ko, Dok, umuulan minsan, kaya hindi ako naka-jogging. Nag-jogging. Saan ka ba nag-jogging? Sa outdoor oval? So, hindi. May gym naman eh. Yung indoor, yung biking lang yung gagawin mo, exercise na, wala ka nang gagawin, hindi ka na magbubuhat, yun lang. Sabi ko, ganun ba yun? Kala ko yung jogging sa outdoor o sa kalsada. Wala kasi akong alam eh. Tapos yung ginawa ko, nag-try ako na inquire sa gym. Masok ko, parang nahiya ako kasi malaking masyado. Parang nai-intimidate ka kasi doon. Kasi yung mga tao doon, malalaki na katawa, tapos di mo pa alam yung gagawin mo, di ba? Tapos overweight ka. Sige, sir. Tama. Tapos, sabi ko, mag-gym ako. Umupo muna ako kasi yung bike nila, 2 lang, yung pang-cardio, may gumagamit. Umupo lang muna ako. Sabi nung nagbabantay, Sir, umpisa na. Pwede na. Sabi ko, ang dinayo ko lang dito yung bike, yung bisikleta lang. Cardio, ganun ba? Sige, hintay ka lang. After 15 minutes, doon ako. Tingin ko kasi, bakit ang daming tao sa gym? Yun ang inano ko, bakit ang daming tao sa gym? Tapos biking lang yung gagawin ko. Pagkatapos noon, pag uwi ko, sabi ko sa wife ko, na ayoko doon sa gym, 2 lang yung bike nila. Tapos lipat tayo ng iba kasi naghihintay ako, sayang yung oras. Palipat sa ibang gym, same pa rin. Ang daming tao. Parang ganun. Yun na yung parang naisip ko na magandang business na yung gym. Kasi pa-healthy eh. Parang ganun. So, kaya ka pumasok sa gym. Dahil nung una, wala ka namang interes di ba? Tama ba ako na pumasok sa gym? Tama. So, ang reason mo talaga is una, because of your health, gusto mong mag-gym, mag-exercise, di ba? Tapos,
nung nag-gym ka naman at nag-exercise, na-realize mo, ang dami-dami naman tao rito. So, maganda rito, kung gagawa ka ng sarili mong gym, kumikita ka pa. Kasi ang daming tao Tama. di ba? So, yun yung start mo talaga. Kumbaga, ang foresight mo, gusto mo yung health ko muna. Yeah. By the way, ngayon ba, gaano ka nakatimbang? At saka ano na resulta doon sa doktor naman? Sa ngayon, okay na. Hindi na ako nagpa-check up. Once a year na lang. Oh, okay. Maintain yung tawag nito. Laboratory ka na lang. Laboratory ako. Oo. Maganda naman yung kalabasan. Kaya every year na lang. Parang ganun. Tama ba ako? Safe to assume na kaya maganda yung mga laboratory mo at health mo ngayon dahil doon sa business mo na ginagamit mo rin sa sarili mo. Tama. Di ba? Correct. Yun ang maganda kasi may mga businesses kasi na hindi mo naman pwedeng araw-araw gawin. Kunyari, kung may restaurant ka, araw-araw ba pwede yun na yun ang ulam mo doon sa kakainin mo. Pero sa gym, pwede tapos healthy pa yung ano mo. Ito naman sir, so nakita ko kasi nagulat ako na medyo lumaki yung gym mo kumpara doon sa una kong nakita. So ikwento mo naman ngayon, gaano ka kaliit nag-umpisa, tapos ipaliwanag mo rin sa mga nanonood sa atin ano yung mga ginawa mo para lumaki yung gym. Okay. Ganito yun, Sir RP. Yung dati kasi, yung inupahan ko maliit lang. Parang up and down to, parang 70 square meter something lang. Tapos, yung in-order ko package dati, package A, back 2018 siguro, tagal na. So, maganda yan, 2018 ka order. 2018 ako 6 years na-order. ago na. Hindi, wala pang pandemic yun. Oo. Wala pang pandemic. Tapos, nakita ko, parang maganda yung kitaan, di ba? Tapos, nung pandemic pala, yung katabi ko, computer shop yun. Nasarado na po. Tapos, tinawagan ko yung may-ari, pwede ba ako na lang ang uupa sa kabila? Tapos, pabubutasan ko na lang yung pader. Pumayag naman, kaya ngayon, dalawa na yung ano ko. Mas malaki-laki na. Ang tanong ko dito, sir, bago mo ka nag-expand, ano yung naisip mo? Bakit mo napagdesisyonan na mag-expand? Ganito kasi yan. Kasi, di ba, maliit mo na yung gym ko. Ang daming tao. Maraming tao, dami na yung gym. Kailangan ko talaga mag-expand. Tapos, nakita ko rin yung mga video mo na kung gusto mo lumaki yung gym mo, kailangan ka mag-upgrade. Kung may pera ka na, yung ipon sa kita. Maipon sa kita, yun ang ibibili mo sa ng equipments. Yun ang ginagawa ko, di ba? Pang ilan na akong order yata. Tingin ko yung RP Slip Machine, Hammer Row. Ito yung latest natin, leg abduction. Yung ano pa, tingin ko pang-anim na yata, kaya nag-extend na, di ba? Okay. So, ang ibig mong sabihin yan kasi, doon sa original mo na 70 square meters, na nalagyan mo ng gym equipment, kagaya nung ibang mga gym dito, na pinag-gyman mo dati, napupuno ka talaga. Tama. So ngayon, ako kasi naging same experience, kaya ang ginawa mo, nag-expand ka ngayon, pinalakihan mo. So, technically, nakita ko kasi kinuha mo yung kabila, dumoble ngayon yung space mo na rito. Correct. Ito, ang unang tanong ko, umuupa ka. Tama. Pangalawa, ang tanong ko ngayon, kasi maraming nanonood sa atin, ang curious, kasi marami tayong videos na sinasabi ko na pag sa bahay, walang problema, kikita ka. Pero ang tanong ko, kung dito ba na 2 unit, Cebu City to 2 unit na isang 140, 140 square meters. So, kamusta po ba yun? Nakakapagbayad ba tayo ng upa plus may kita pa bang natitira? Yes. Nakakaupa pa ako, tapos may kita ka pa. Makita pa ako, tapos makabili pa ako ng additional equipment. So yun. So profitable talaga yung ganitong business no? At saka 6 years na kami. Magsi 7 years na kami next year. Yun yung nalimutan ko na na itanong. Kasi kaya si Sir Nino, yung isa sa mga dinayo natin dito sa Cebu, kasi gusto ko kasi ma-feature na pang matagalan kasi yung yung gym business. Just imagine, kung 2018, 6 years na. Mga lang, wag na natin sabihin yung figures, no? Okay. Pero sa tingin mo, nabawi mo na ba yung puhunan mo rito? Tapos mga gaano katagal bago mo sa tingin mo nabawi yung puhunan mo rito? Siguro sa tingin ko,
almost 2 years. Siguro. Bawi mo na. Bawi ko na. Tama ka doon, sir. Oo. Kasi ako, ang computation ko niya, maski doon sa mga gym ko, 12 to 18 months ang computation ko nang bababawi mo yung puhunan mo. Kaya sabi ko nga, gusto ko ganito na makausap kayo, kagaya na naupa ka, na i-share mo kasi doon sa mga nanonood sa atin na talagang posibleng kumita, profitable naman sa gym business di ba? So ngayon, sir, ito naman payo ko dito. Sabi ko nga, 6 years ka na rito. Tama. May mga libro kasi na nagsasabi na pag lumampas ng 5 years talaga yung business mo, pang matagalan na. Kasi katulad to, sa ulado mo na to Ito yung advice na lagi ko sinasabi. Total, nakinig ka naman doon sa ibang mga advice ko, kagaya ng dagdag. Sa susunod, pwede ka mag-expand Pwede ka mag-expand. Tapos ngayon, instead na magre-rent ka, kasi ito proven na to, ganito kalaki yung upa ko, pwede ka mag-allocate ng ganito kalaki pa rin, pero instead of na upa ka, pag bumili ka ng property mo, uutangin mo ngayon sa bangko. Ngayon, instead na nagbabayad ka ng upa, nagbabayad ka monthly amortization. Pag ganun, after ilang taon, sa'yo yung property mo. Actually, sabi ko nga, abangan nyo, sir, kasi, di ba nakita mo yung shop namin sa Talisay? Medyo simple lang di ba? Mas maganda yung sa Cavite. Pero ngayon, isa sa mga reason ng pagpunta ko dito sa Cebu is, need ko na ilipat yung Ngayon, ito yung gagawin ko. Ang gagawin ko doon sa Talisay, yung ilalim, fabrication. Yung second floor, paupahan. Paupahan mga bahay. Third floor, gym. Kasi di ba wala akong showroom dito sa Cebu? Oo, so ganun mangyayari. Pero utang yun. Tignan mo, una, magkano upa ko doon sa shop ko sa Talisay? 12 years na kami rito 12 years na. So, sayang lang yung bayad ko doon sa upa. Di ba? Kung pababayad ko doon kung pababayad ko lang doon sa upa, hindi rin magiging akin. So, maganda nito. So, yung binabayad ko sa upa, ngayon, i-allocate ko yung pambayad sa utang sa bangko pag inutang ko yun. Pangalawa, yung apartment naman sa second floor, lahat yun, 100% pwede kong ibigay, pambayad din ng upa. At yung third floor na gym, kahit 100% pa rin noon, ang ibigay ko para sa pambayad sa utang ko sa bangko, pwede ko ibigay kasi may mga iba naman ako source of income Tama. So, ngayon mangyayari dyan, pagtagal, after 5 to 10 years, akin na yung property. Kaya yun yung sinishare ko sa'yo. Kasi ito promise, ito medyo commercialized tong lugar mo, maganda to. Pero next time, pwedeng kahit residential lang yung paglilipatan ko ngayon, residential lang. Maganda yun, sir, kasi sayang yung... Kasi ito, kaya ako ginagawa to, kasi nanginginayang ako, 16 years na ako sa business, hindi ako nag-expand, hindi ko ginagawa to. Kaya nga ngayon, na-share ko sa mga viewers na maganda, antimano, tama na kagad yung mga ginagawa mo. Katulad yan, 6 years ka na. Pwede mo nang i-improve uli yung yung business mo na ganyan. So sir, ito, ang tawag dito, hindi ko na itanong, So, ito yung primary source of income nyo, tong gym business? Tama. Ito lang. So isipin mo, nakakapag-provide sa inyo nung pangangailangan nyo sa bahay. Tapos, pero sa totoo lang ako, ang tawag ko doon sa case mo, bonus na lang yung kita Alam mo kung bakit? Kasi the mere fact na napaganda mo yung health mo, yun yung first prize. Kasi aanuin mo yung malaking kita kung may sakit ka naman. Di ba? Tama. So yun yung gusto ko doon sa kwento mo na yun So sir, ito, kung may maibibigay ka na payo doon sa mga nanonood sa atin about gym business or about doon sa health nila, ano yung maibibigay mo sa kanila? Kung may pangarap ka na gawa ng gym, kailangan mong umpisahan. Kailangan mong isulat yung gasto sa equipments, yung sa upa. Yan ang talagang pinaka-importante. Tapos, gawan mo ng action. Kasi kapag walang action, hindi matutupad yan. Palagi ka lang pangarap, nakasulat lang. Plano lang siya. Plano lang. Tama yun. Kailangan mo action. Kailangan mo bayad, hanap ka ng upahan. That's it. Pag naumpisahan na yan, yun na. Tuloy na siya. Yan. Ang umpisa lang pinakamahirap. Parang kinakabahan ka, tama ba yung decision ko? Parang, kaya ko ba to? Baka hindi ko kaya. Pero, kailangan mo talaga magdasal sa taas. Importante. Yun ang importante. Tapos, yung sabi ko sa'yo, action. Tapos, focus ka lang. Positive. Yun lang. Yun ang siguro. At saka, ang health, pinaka-importante ngayon. Tama yun. Mahal ang
magpagamot. Gastos sa ospital, di ba? Ang laboratory, ang mahal. Pero dito, kung sarili mo na yung gym, healthy ka na, may kita ka pa. Di ba? Tama yun, sir. So, yun po. So, i-recap ko yung mga na-share ni Sir Nino. Ito yun eh. Napasok ka sa gym business, hindi dahil sa gusto mo kagad magnegosyo. Pumasok ka sa gym business for health purposes kasi nagkasakit ka, gusto mo mag-gym, pero mas nasikip yung mga gym na pinupunta mo, so nag-decide ka na magtayo. Tapos ito pa yun. Gusto ko maintindihan ng mga nanonood sa atin na wala kang experience sa pagpapatakbo ng negosyo or ng gym. Wala. Pero napaunlad mo yung gym business na yon kahit na wala kang knowledge. Kumbaga, ito yung sinasabi ko, sir. Di ba, dati may instructor ka rito. Yeah. So yung mga instructor, pupunta yung kliyente mo, magbabayad sa instructor para magpaturo pa paano mag-workout. Di ba? So mas mabilis yung yung progreso. Kesa pupunta ka rito sa gym, tapos bahala na, magbabay ka kung dahil hindi mo alam. Pwedeng magpo-progreso yon pero hindi ka nakakasigurado kung gaano mo kabilis ma-achieve yung goal mo. Tama? Ngayon, ito yung sinishare ko. Kaya tayo nag-i-interview na kagaya nito kasi yun yung gusto kong i-emphasize na sa gym business naman, ako yung instructor. Kumbaga, libre ko na ibibigay yung mga information na yon. Kaya ngayon, yung mga gustong pumasok sa gym business, imbes na manguhula kung anong gagawin nila doon, may nagtuturo, may nag-guide para mas mabilis ngayon yung progreso nila. Kasi mahirap naman talaga sa totoo lang katulad niya sa'yo. Nung nag-uumpisa ka, parang kakapaka pa sa gym business di ba? Maski doon sa gym, di ba? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Not until may nagturo sa inyo kung paano yung dapat gawin di ba? So, sige Sir Nino. I hope, maraming natuto dito sa video natin na to. And I hope, lumago pa talaga tong gym business mo, sir. So, sir, maraming salamat po talaga. Salamat po, Sir Rafi. Thank you po. So, yun na nga po. Nakita nyo yung story ni Sir Nino. So, napakaganda, di ba? So, bigyan natin ng take. So, ito yung mga importanteng mga subject na nakita ko doon sa interview kay Sir Nino. So, una, nakita nyo, medyo kakaiba yung approach niya sa business, di ba? Parang iba yung naging motivation niya para mag-start ng gym business. So, kagaya na panood nyo, si Sir Nino, at that time, medyo tumaas yung mga resulta ng laboratory niya is hindi naging maganda. So, papakita natin yung picture niya nung dati siya na bago mag-start na mag-gym, tsaka yung naging regular na siya na nag-workout. So, ngayon, ang istorya niya is, nag-try siya mag-gym sa iba't ibang gym sa Cebu City, pero unfortunately, lahat ng gym na mapunta niya, puno ng puno. So, naisip niya, teka lang, bakit hindi magtayo na lang ako na sarili kong gym business para sa ganon, maasikaso ko rin yung health ko. So, yun yung maganda na unique na istorya ni Sir Nino na paano siya napunta doon sa gym business. Kasi tayo, iba-iba tayo ng rason. Ako, nagkaroon ako ng pangangailangan sa pera, kaya pumasok ako sa gym business. Majority ng mga pupasok sa gym business is ganoon din. May pangangailangan sa pera. Pero kay Sir Nino, yung health niya ang naging motivation para mag-start ng gym business. Tapos, yung second take ko dyan, which is hindi naging part ng interview natin, si Sir Nino kasi is 20 years na nagtatrabaho doon sa isang bingo company, yung mga sa mall na nakikita nyo na may mga pabingo. 20 years na nagtatrabaho si Sir Nino doon. Tapos nagkasakit siya. Kaya ngayon, naisip niya, na-realize niya to, na, teka lang, 20 years na ako nagtatrabaho dito sa kumpanya na to. Tapos ngayon, na magkakasakit ako, may posibilidad na mapahinto ako sa pagtatrabaho. So imagine mo, 20 years ng buhay mo, na-devote mo doon sa company na yon, tapos ngayon na magkakasakit ka, which is nangyari kay Sir Nino, nagkasakit siya, nagkaroon ng threat ng posibilidad na matigil siya sa pagtatrabaho. Sa lahat ng pagkakataon, yun pa naman yung yung dapat natin na kailangan natin ng pera, yung mga panahon na may sakit tayo. 'Di ba? So, tapos mawawalan ka pa ng trabaho. So, naisip ni Sir Nino, teka lang, bakit nga ba hindi na gawin ko ng negosyo yung gym business? Nang sa gano'n, una, matututukan yung health niya. Araw-araw siya na makakapag-gym. Kagaya na sabi ko nga, bihirang negosyo yung araw-araw na pwede mong i-consume yung produkto mo. Pero sa gym, naku, walang masama doon kahit pa araw-araw siya mag-gym. Lalo na, medyo hindi kagandaan yung health ni Sir Nino nung nag-umpisa. Tapos na sa gano'n, nagtatrabaho din siya kasi sabi nga niya, dati,
may tauhan pa siya kasi pinagsabay niya yung trabaho niya tsaka yung business eh. Tapos ngayon, naisip niya, ako na lang ang imbes na may iba pa ako pinapasweldo, ako na lang ang magbabantay, may sweldo na ako, may kita pa ako. So, gano'n nagsimula yung gym ni Sir Nino. Diba? Ngayon, naproteksyonan pa niya yung sarili niya. Ngayon, buti na lang gumaling siya. Diba? What if, kung natuloy yung sakit niya, paano niya maisustain yung pangangailangan nila mag-asawa? At least may gym business siya. So, again, yung another take natin, yun, lagi naman, di ba hindi nyo napapansin yung mga nai-interview natin, lagi nagsimula sila sa maliit. Talagang, lagi yun ang kinokomment nila, huwag kayong matakot na magsimula sa maliit. Mula doon kay Sir Nino rin, ng Lubao, maliit nagsimula, Awings Gym, no maliit lang din nagsimula. Si Sir William, na San Pablo, maliit nagsimula, pero in less than 1 year, lumaki na talaga kagad. Ganun din kay Sir Nino. Ang importante, yung first step, magawa mo na. Diba? So, katulad niyan, may bisita ako kanina, si Sir Gilbert ng Legazpi. So, nakakatuwa si Sir Gilbert kasi matagal na siya sa fitness industry. Iba yung nagtuturo siya ng fitness. Iba yung magtatayo ka siya ng sarili niyong gym business. Ngayon, para siyang kinakabahan na nagsahalo yung kaba tsaka excitement. So sabi ko nga, huwag ka masyadong kabahan kasi ang maganda nito, gina-guide natin siya. So natutuwa ako. Kaya Sir Gilbert, huwag kang matakot, magsimula ng maliit. Kita nyo, eventually, habang lumalaki yung kumpanya, dagdag sila ng dagdag ng gamit hanggang maging malaki na yung kanyang gym. So, isa pa, na-take natin, kita nyo, 6 years na yung gym ni Sir Nino. 6 na taon na, narinig nyo, ilang beses niya nang nabawi yung puhunan niya. Ganon kaganda yung yung gym business. Nagsimula siya sa gym business nagtatrabaho siya sa bingo, tapos meron siyang gym. So, multiple sources of income, which means, pwede kang magkaroon ng gym business at the same time, meron kang trabaho. So, nakita nyo yan, kita nyo may kalumaan na yung mga equipment ni Sir Nino, pero wag ka. Ganun pa rin yung function niya. Wag ka. Effective pa rin. Katulad kila Awings Gym, yung ginagamit ni Kuya B na pang-workout, tingnan nyo sa video. Kita mo yung ginagamit ni Kuya B na lat pull down na yan? 150 pounds yan. More than 10 years na yan. Yung equipment na yan. Pero wag ka, kita mo hanggang ngayon, nagagamit pa ngayon. Wag ka hanggang ngayon, functional pa siya. So, ang punto ko lang po rito, kung di ka pa decided kung anong negosyo ang gusto mong piliin, bakit hindi mo i-consider yung gym business? Kasi pang matagalan yung gym business. Bakal kasi yan. Kumbaga, may papamana mo sa anak mo at sa apo mo, nandiyan pa rin yan. And last but not the least, yun, hindi na kontento si Sir Nino. Ang ibig ko sabihin, nakita mo, di ba, nagsimula siya sa maliit. Tapos sabi niya, nakinig siya sa advice ko na dahan-dahan, mag-ipon ka ng pera. Dahan-dahan, pa isa-isa, pwede kang bumili ng gym equipment para dumami ng dumami yung equipment mo. Kasi huwag kang maging kampante. Hindi porket kumikita ka ngayon, patuloy kang tatangkilikin ng mga parokyano mo. Kasi di mo masabi, paminsan, either may nahanap sila or meron nagtayo ng panibagong gym business, baka lumipat. Bakit hindi na dahan-dahanin mo? Total, kapatid, pagka kumikita na yung gym business mo, konti lang, portion na yan, ipunin mo ng konti. Tapos, yung ipambibili mo ngayon ng mga bagong gym equipment, doon na manggagaling sa kinikita nung gym mo, di ba? So, hindi na sa sariling bulsa mo nanggaling. So, I hope nagustuhan nyo yung another gym dayo natin. So, ito, tuloy-tuloy na natin gagawin to kasi ngayon, kagaya ni shoutout kay Attorney Roland alias Muscle Fad. Sabi niya ngayon, ngayon, yung mga sinasabi ko na lectures at tips and advice, hindi lang sa akin nanggagaling. So ngayon, nanggagaling na sa isa pang tao, sa iba pang tao na naging kliyente ni Jim Dipo at nagpatotoo sa lahat ng mga sinasabi ko. Ako po, si RP, ng Jim Dipo. Maraming salamat po.